So once again, good evening and happy midday po sa ating tanan. Thank you, Chambers, for the wonderful song. So our message for tonight will be a short message lang. No, short message lang siya. And din po ako ang akong message na sa aton lesson. Sino po diyan everyday nagabasa sa lesson? Like, in a solo lang, self-devotion lang. No, dapat magbasa kita sa lesson o adlaw. Although nagabasa man kami lesson, but we read the lesson every time na mag-worship kami. So, it's good man yapon because of that lugod na opinion nahidadagdag. And it is important to study our lesson every day. Kaya kami siya ito para guidance natin puro adlaw. So, before po ko mag-start sa na short message this evening, ginamit po sa pagduko para sa panahon. Let's pray. Our great God, loving Heavenly Father, ang pupunaman niya na ang iyong presensya, ang iyong guidance, samtang kami mag-adal sa iyong mga banal na kasulatan. Dahil ng amang maadalan niya na nakikabihon, matatak sa una-una sa puso at isipan na amang pwede dara sa amang pamuradan na pamabuhay dili sa mundo. Ang tutod sa iyong pagbali. Ang pwede ginaampok, ginasalit na madawat sa Panginoon ng itong madulas. Amen. So, our message for tonight is sufficient grace. Actually, ang kanta sa Chambers is connected sa aton lesson. No? Because grace, how God showed grace because of love. No? Because ang pagpalangga sa ato sa Ginoo, grabe ang iya grasya na ginhatag sa ato. And what is this sufficient grace? When we feel the weight of our sin and allow the Holy Spirit to lead us to the foot of the cross, we should ask for God's forgiveness, knowing that the Lord is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in mercy. Sabi pa sa Psalms chapter 103 verse 8. Na ang Ginoo daw is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in mercy. So every time daw po na maka-feel kita na aton itago, no? Hindi agad may wawasan na yung kita itago na sala. Especially sa atong mga kabataan, no? Nalaman kita sa mga ginatago na sala. And sometimes we feel it like sobrang nakabukat. No? Grabe din na burden na dahil sa niyong sin. No? Maybe you feel like coming to the church and you're coming to the church tapos makakonsensya ka no na ginahin mo ko ng sala tapos nagatubang mo permis sa Ginoo, nagamaya ko sa iya permis ang protection, some blessings, no? Tapos ginahin ko siya na sala. So maybe we feel the weight of our sin. No? Yung maburubukat na ang burden sa ninatod sin. So ang kailangan natin mo is let the Holy Spirit lead us to the foot of the cross. Why? And we should ask for God's forgiveness. Why daw? Because we already know that God is merciful, gracious, slow to anger, and abounding in mercy. Kami siya kinaayo sa magtakot ka na kada sa Ginoo. Ma-feel ka sa isa mo burden knowing that God is always there ready to accept us. Pag magtawag kita sa iya. Diba? So good sana kada po ang pagpalangga sa Ginoo sa atong timunan. No? Sabi nga ni the fact that the Lord is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in mercy is also the very reason Jesus died on the cross.
so that our relationship with God could be made right again. No? Because po sa ito na pagpalang na sa Ginoo sa aton, amo po dito siya ang isa na reason why He sent His only begotten Son para lang isave kita from our sins. No? Kung isad ka na ginikanan, dili mo kaya, idali-dali, matagangin mo sa nanak. Right? Like halimbawa, bisan gani, there are instances na bisan mali sa minda anak, yun ang paglaban niya kung yung anak. Right? Halimbawa, sabihin ka na, nakasaksakan mo anak, tapos kailangan makulong. Di ba? Dili, yapon niya na kaya dali-dali yung sa ginikanan na, let go. Kaya na. Di ba? Because of parents, because of their love sa anak, ginapaglaban nila bisan mali ang anak. Right? So, God's word man sana si Jesus. No? God's word sana ang Ginoo na because of His great love for us, ginpadala niya ang His only begotten Son. Yes. Bugtong na anak. No, yung pinakasolo na anak. Ginpadala niya dili para i-save kita sa itong mga salakad, so that our relationship with God could be made right again. Ano, kaya di ba that time, grabe na ang sala, no? Bagang ginakaon na tanan, halos ka na natawagin kaon na sa sala. Makasalanan na halos ka na. So, because of that love, because of grace, sufficient grace na ikaw ang Ginoo para sa atin, we could be made right again. It's when we are willing to acknowledge and confess our sin. When we say, "O Lord, here I am again. Be merciful to me, a sinner." That Jesus has already been working in us and for us with the Holy Spirit before we even call out to Him, sees the weight and takes it from us. So, kaya lang mga kaibigan ano? Because aron na sa Ginoo ang aton na babatyagan. No? Kaya, bisan dili pa kita nagatawag sa iya, siya, naghuhulat lang ngayon na mag-call kita sa iya. No? There are times mga ngayon na ang Ginoo gusto niya na kita maka-feel ng some burden, some pain. Diba? In order for us na maka-remember man sa iya. Diba? Kaya pag we're in so much happiness, let's say, easy-easy ng buhay mo, diba? Let's say, maranya ang buhay mo, mayaman ka, gano'n, you have the riches in the world, nakakalimot na kita sa Ginoo, which is the one who gave us that riches, right? Siya ang atong great provider, diba? So, ang atong mga kayamanan, ang atong nanong igo kita dili sa mundo, halit sa iya. And we tend to forget that it is all from God. Right? Because, ay, mayaman na di ba? So, because of very happy kita sa atong situation, nakakalimutan na sa Ginoo. So, God, let us feel the pain, the burden, in order for us to remember Him. Diba? Pero, ang matug sana, dili pa kita nagatawag sa Ginoo, dili pa kita nagaampo, dili pa nato na feel na grabe na burden, aron na sa Ginoo. And He is waiting for us to call for Him. No? Kaya sabi hindi, who has already been working in us and for us with the Holy Spirit before we even call out to Him, sees the weight and takes it from us. So, ginakuha ni isang Ginoo sa aton. Ano? Hindi na burden, hindi na pain na aton na batsyagan. Our burdens are lifted at Calvary. And Jesus is surely very near when we come to Him. And even before, seeks us as the good shepherd and stands at the door and knocks. So, ang Ginoo, una pa man kayo sa tuna, He always sits at the door and wait for us to knock. Just like Noah. Diba sa Noah's Ark, hulat ani ni Noah, pero ito ka days,
na magkadto ang mga tao sa enda. Diba? Nangyagin, nulat niya na, bago pasarat ang doors ang ark. Pero wala kami nagkadto. So sa na-close ng door sa ark, wala na may si Noah. And dito pala nagkatok ang mga tao. So let us not wait na mangyari man ito sa atin. No, while we can, while we still can, nang di pagkita tayo sa Ginoo. Eh, nalimot ako pinabagaan kahapon lang ba ito? Kahapon or kanina na aga? Kahapon. Kahapon, nabasa ko naman sa lesson, na if you feel na ang nahimo mo niya sala, tapos bagan warak ka ng konsensya kung sala na sala, ibig sabihin, halayo ng Ginoo sa imo. So let's not wait for that na mangyari pa na sa atin. Di ba? While we still can knock, no? We have the strength or we have the conscience to knock, to call to Jesus, imunta ka din eh. No? Dili kita dili natin neglect ang Ginoo sa ating buhay. Kailangan natin siya sa iyo tawag. Kaya daw, God is the good shepherd and stands at the door and knocks. Let's not stay away from the cross, looking at God from a distance. Let's run to Jesus and exchange our sins and burdens for His righteousness. So tanan nato na pagkatyagan, dili nato pagsuluhon. No, dili nato pagsuluhon, dili nato pagdamdamon, dili nato pag-isipon na dili nato kaya, kundi ibalyo nato nini sa righteousness sa Ginoo. Para ma-uplift ang aton buhay, ang aton ma-uplift ang burden sa aton napapatsagan burden. Para ma-uplift ang napapatsagan naton na burden. Sabi ni before ko tapos ang akong short message, gusto ko lang sa inyo ipadumdum from Romans chapter 6 verse 23. Sabi niya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So atong ngayon dumdumon permin na pagkita man makasala, maglapit lang ito sa Ginoo. Kaya ang sala na wala nan kumbaga kung nakasala kita na wala nakita konsensya, dili nakita natataglan sa ito, baga normal na sa ato ito na sala. Ibig sabihin, nalike na sa ato ng Ginoo. And kalapit sa ato ang kamatayon. Diba? For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, piliyot na kayo permit na maging faithful, maging righteous kita permit sa Ginoo. Dahil ang Ginoo lang kayo, anakaran sa atong buhay, ang makapayo sa atong buhay. Ang Ginoo malang ang maka-uplift sa mga burdens na itong ginagawa. So, ang mula may akong short message this midweek prayer, good evening, and